5 reasons kung bakit nalulugi ang mga sari-sari store business. Diretsahan na tayo dito mga kanegosyo. Number 1, napipilitan kang magpautang. Real talk mga kanegosyo, totoo naman di ba? Sino bang mga sari-sari store owners ang gustong magpautang? Sino ang mga owners ang gustong mautangan ng mga paninda? Wala naman, di ba? Pero napipilitan po tayong magpautang dahil nahihiya tayo. Nahihirapan tayong tumanggi o magsabi ng no sa mga customers natin. At yan ang isa sa mga main reason kung bakit bumabagsak yung ating negosyo. Kasi yung mga pautang na hindi nababayaran sa tamang oras o doon sa ipinangakong petsa, talagang nahihirapan tayo at hindi na makapag-replenish ulit ng mga panibagong stock sa tindahan. Alam nyo, para sa ating mga sari-sari store owners, cash is king mga kanegosyo. Palagi nyo pong tatandaan yan. At kapag wala tayong cash, ibig sabihin, wala rin tayong ititinda mga kanegosyo dahil yan ang nagsisilbing gasolina para magtuloy-tuloy tayo sa ginagawa nating negosyo. Alam nyo, sa totoo lang, napakahirap talagang tumanggi kapag pautang sa sari-sari store ang pinag-uusapan. Especially kapag mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, kapag hiniritan ka kung pwede ba silang makautang sa'yo o makahiram sa'yo, sa totoo lang mga kanegosyo, napakahirap po talaga tumanggi. And big challenge yan para sa ating mga sari-sari store owners. Aminin mo man o sa hindi kanegosyo, kapag nauutangan ka ng customer mo, medyo masama sa pakiramdam, di ba? Parang hindi masyadong maganda sa pakiramdam natin, di ba? Kasi kapag umuutang sila, yung mga customer natin, hindi lang naman yung tubo yung inuutang nila. Kasama yung produkto natin, yung puhunan natin sa mga inuutang nila. At medyo masama sa pakiramdam natin yung ganun. Kasi alam natin na maliit lang yung pinapaikot natin puhunan pagkatapos mababawasan pa dahil mauutang, di ba kanegosyo? Hindi tayo nagdadamot. Diba? Hindi tayo nagdadamot sa mga customer natin. Sadyang kailangan lang natin na mapaikot yung puhunan ng sa ganun magtuloy-tuloy yung negosyo at palagi tayong makakabili ng mga panibagong stocks at nang sa ganun hindi malugi yung ating tindahan. Wala naman pong masama sa pagpapautang, especially kung marunong naman tumupad sa napag-usapan yung customer na pinapautang natin. Kasi ako, aminado ako kanegosyo, marami rin akong mga pinapautang na customer. Sa listahan ko, meron akong 3 tao na pinapautang at yung 3 taong yun ay good payer po. Talagang hindi man sila makapagbayad sa petsa na naipangako nila pero nagbabayad naman kahit papano. At yung palagi kong tinuro sa inyo mga kanegosyo na kapag nagpautang ka, siguraduhin mo hanggang doon ka lang sa boundary mo. Kung ang boundary mo is 500 piso, hanggang doon lang. Wag mong papasobrahin yung mga nangungutang sa'yo kapag na-reach na nila yung amount ng 500 pesos. Kasi yung halaga na sinet mo na boundary para sa mga nangungutang sa'yo, ayun po yung pera o yung amount ng pera na kahit hindi mabayaran ng mga customer mo, tuloy-tuloy pa rin pong mag-ooperate yung sari-sari store business mo. Ayun yung sinasabi ko sa inyo mga kanegosyo. Number 2, kumukuha ka ng mga produkto sa tindahan mo tapos hindi mo naman binabayaran. Sakit po ito ng mga sari-sari store owners, especially yung mga may tindahan na ang tindahan nila is nasa loob ng kanilang bahay. Kapag kunyari sa umaga gusto mong magkape, ikaw tindero ka, gusto mong magkape, kukuha ka ng 3-in-1 coffee doon sa paninda mo, kakape ka, sarap ng kape mo, pero hindi mo naman binayaran. So umaga pa lang, wala ka pang buena mano, inutangan mo na kagad yung tindahan mo, di ba? So, bawas na kagad yan sa puhunan mo. Aminin mo yung kanegosyo. So, wala yung pinagkaiba doon sa mga customer mo na nangungutang sa'yo. Kasi parang nilagay mo lang yung sarili mo sa customer na nangungutang sa sarili mong tindahan na hindi ka nagbabayad. So, ganun din yung kanegosyo. Nababawasan yung mga paninda mo nang walang pumapasok na pera. Di ba sinabi ko nga sa inyo kanina na cash is king. So, dapat kapag may nabawas sa mga paninda mo, automatic may papasok na pera sa tindahan mo. So, bakit mo ginagawa yan? Ganun din naman kasi. Yung pera na pumapasok sa bulsa ko, dito rin naman galing sa kinikita ko sa tindahan. Kaya kapag binayaran ko yung mga produkto na kinokonsume ko galing sa tindahan, di parang niloko ko lang naman yung sarili ko. Alam nyo mga kanegosyo, ayan ang kinakailangan nating i-address sa mga ugali natin as a sari-sari store owners. Alam nyo mga kanegosyo, dati ang paniniwala ko, yung mga maliliit na tindahan lang ang apektado dito. At kapag malaking tindahan ka, hindi mo masyadong nararamdaman to. Which is mali. Based on my observation, mga kanegosyo, kapag malaki ang tindahan mo at ganyan yung ugali na nakasanayan mo, hindi yan mababago. Ibig sabihin, mas malaki o mas maraming mga produkto lang ang i-consume mo
para sa personal na pangangailangan mo. At walang pinagkaiba yon sa maliit na tindahan na kumukuha o nagko-consume ng mga maliliit na produkto para sa personal na pangangailangan nila. Parehas lang yun kanegosyo. Ang pagkakaiba lang, mas malaki yung kinokonsume mo since mas malaki yung tindahan mo at mas maliit yung kinokonsume mo since mas maliit yung tindahan mo. Ang kinakailangan natin gawin dyan kanegosyo is i-address natin yung ganyang hindi magandang ugali nang sa ganun, yung kita ng ating sari-sari store owner is nakakatulong para sa mismong negosyo natin para magpatuloy at magpaikot-ikot yung puhunan natin hanggang sa kumapal yung kapital na ginagamit natin o pinapaikot natin para patakbuhin yung mga negosyo natin. Pangatlo, ginagamit mo o ginagastos mo yung benta ng tindahan, yung pera ng tindahan para sa personal na pangangailangan mo. Alam nyo mga kanegosyo, naniniwala ako na karamihan o majority ng mga sari-sari store owner, maging maliit man yan o malaking negosyante, alam ang pagkakaiba ng pera ng tindahan at yung kita ng tindahan. Ibig sabihin yung puhunan at yung kita. Alam mo kung ano yung pagkakaiba niyan. Pero ang tanong, bakit mo pa rin ginagastos? Hindi ba? Ganong alam mo naman na kapag ginamit mo yung pera ng tindahan sa personal na mga bayarin mo, malulugi ka. Diyan ka babagsak sa pagkalugi. Bakit mo ginagawa yan? Kasi kanegosyo, wala kang choice. Di ba? Walang ibang source of income na pumapasok diyan sa bulsa mo maliban sa kita ng tindahan. At yung laki ng mga pangangailangan o ng mga bayarin mo buwan-buwan o sa araw-araw ay hindi kinakaya ng kita mo sa tindahan. Kaya napipilitan ka na gamitin yung pera ng tindahan, yung kapital ng tindahan para ipambayad sa mga monthly billings mo o sa kung ano pang ibang mga gastusin mo sa bahay mo o sa buhay mo. Di ba? Tama ba kanegosyo, di ba? Ganun naman kasi talaga. Bakit nangyari yon kanegosyo? Dito na po pumapasok ang importansya ng dapat alam mo kung magkano ang eksaktong kinikita ng negosyo mo araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan hanggang taon-taon mga kanegosyo. Para nang sa ganun, namomonitor mo kung magkano lang ba talaga ang kinakailangan mong ibawas para ipandagdag doon sa mga bayarin mo na kung sa tindahan ka kukuha. At dito na rin pumapasok ang negosyo, ang importansya na dapat meron ka pang ibang source of income maliban dyan sa ginagawa mong sari-sari store business. Kasi alam mo nang hindi kinakaya ng sari-sari store mo yung mga bayarin mo, ipapa-shoulder mo pa ngayon sa sari-sari store mo. Kaya nga lagi akong nagsasabi sa inyo na dapat humanap tayo ng iba pang pwedeng pagkakakitaan. Hindi ba? Maliban sa sari-sari store business natin. Lalo na kung malakas na yung tindahan mo, stable na yung business mo, mas lalong kinakailangan mong humanap ng iba pang source of income. Dahil tatandaan mo, at sigurado kung alam mo rin, na hindi palaging malakas ang benta. Diba? Kung ilang taon o ilang dekada ka nang nagtitinda, alam mo sa sarili mo na hindi consistent yung ganda ng benta. Madalas nga mababa ang benta di ba? Pero ang galing mo kasi nakasurvive ka ng ilang taon. Ang galing mo kasi naitaguyod mo ng ilang taon yung negosyo mo. Kaya kung nakikita mo yung sari-sari store mo na very stable na siya, so this is the best time ka negosyo para humanap ka ng iba pang source of income na pwede mong ipandagdag para sa mga personal na gastusin mo sa buhay mo. Number 4, hindi pa napapanahon yung mindset mo kung bakit ka nagtayo ng sari-sari store business mo. Kung baga ka negosyo, hilaw pa yung sari-sari store business mo para pagkunan ng mga pambayad sa mga gastusin mo buwan-buwan, di ba? Kasi kung ang mindset mo ay kaya ako magtatayo ng sari-sari store business para meron akong pambayad para sa mga monthly billings ko, para meron akong pera para sa mga lakad ko, sa mga bisyo ko, di ba? Sa mga travels ko, mga ganyan. Mali yang kanegosyo kung nag-uumpisa ka. So, magiging tama lang yan kapag ka nakita mo kumikita na maganda yung tindahan mo, kapag ka stable na yung tindahan mo. Kaya nga sabi ko, hindi pa napapanahon yung mindset mo. Mark, bakit ka pa magsasari-sari store kung hindi lang rin naman pala giginhawa yung buhay mo dyan? Pinahirapan mo lang, pinagod mo lang yung sarili mo. Mga kanegosyo, it takes time. Dadating ka dyan, but it takes time. Alam nyo, maging yung mga malalaking negosyante po, yung mga big business, big company, minsan nga po 1 to 2 years bago sila mag-ROI or return of investment, di ba? How much more tayong mga sari-sari store business. Kaya kung ang mindset mo kaya ka nagumpisa ng tindahan para meron kang pambayad kagad o pang sustento sa mga bisyo mo agad-agad,
mali yan yung mindset mo. Kaya nga sabi ko kanina, hindi pa napapanahon yung mindset mo. Pero dadating ka dyan, kanegosyo. Kailangan mo nga lang munang magtiyaga. Kailangan mo lang munang magtanim bago ka mamitas ng bunga. Hindi ba? Maging ang puno nga, kanegosyo, ilang taon yung kinakailangan mong hintayin, trabahuhin, at ibigay yung suporta sa tinanim mo para maging puno at mamunga ng mga prutas na gustong-gusto mong pitasin, taon mo na ang bibilangin. Ganon din po dito sa pagninegosyo. Ganon din po dito sa ating sari-sari store business. Hindi porket nag-put up ka ngayon ng sari-sari store, sa susunod na buwan pwede mo na siyang kuhanan ng prutas. Hindi po ganon, mga kanegosyo. Kailangan mo pa ng medyo mahabang panahon ng ilang taon bago mo siya mapitasan ng prutas. Ganun po ang katotohanan sa pagsasari-sari store. Kaya yung ibang mga negosyante na bigla na lang nagsusulputan, yung mga sari-sari store na bigla na lang sumusulpot na hindi naman talaga masyadong pinag-isipan yung kanilang negosyo, bigla na lang rin pong namamatay. Kasi nga po, para sa kanila, kapag ka kumita, kuha. Kapag ka nakabenta, kuha. Which is hindi po dapat ganun. Talagang walang ibang pupuntahan niyang ganyang gawi papunta sa pagsarado lang, mga kanegosyo, at wala nang iba. Panlima, hindi ka na nag-level up ng negosyo mo. Napunta ka na doon, kanegosyo, sa price war, kung alam mo yung price war, yung nakikipagbababaan ka ng presyo sa mga kakompetensya mong negosyo. Alam mo, kaysa ganyan ang puntahan mo, doon ka na lang, doon mo ubusin yung energy mo sa pag-level up ng sari-sari store business mo. Dahil 2024 na, kanegosyo, mas matindi na yung competition ng mga negosyo ngayong 2024 dahil uso na ang mga online selling platforms, 'di ba? So, parang mapapag-iwanan ka na kung traditional business pa rin ang ginagawa mo. Kaya nga napaka-importante as a business owner or sari-sari store owner na kailangan i-level up mo yung iyong sari-sari store business. Magtinda ka ng mga unique products, kanegosyo. Huwag kang magsettle doon sa mga produkto o mga tradisyonal na produkto na nakikita mo sa mga tradisyonal na sari-sari store. 'Di ba? Kung sila, okay na sa kanila yung kumita ng papiso-piso, ikaw, ilayo mo yung sarili mo sa ganung pag-iisip, sa ganung klase ng mindset. Kinakailangan, meron kang mga paninda na papiso-piso ang kita, pero dapat meron ka rin mga unique products na po pwede mong i-offer sa tao na hindi kayang basta-basta gayahin na mga kakompetensya mong negosyo. So, kailangan ka negosyo, ganyan ang mindset mo kapag nagpapatabo ka ng business. Dapat, meron ka dapat unique na produkto na kaya mong i-offer sa tao at hindi makikita sa ibang mga kakompetensya mong negosyo. Kapag kaya ng naisip mo, kapag kaya ng ginawa mo ka negosyo, talagang magle-level up ng napakalupit yung sari-sari store business mo.